Hello, hello, Leo Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for June 15 hanggang 21. Nako, alamin natin naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. But first, ihanda mo na Leo ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang one question, hawakan mo yan at sa dulo po atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, give us clarity for today. Inhale and exhale. Your cards for the week. You have the Six of Pentacles. Six of Wands. Beautiful. Ooh, Magician. Nice, nice, nice. Siya nga pala mga mahal kong Leo, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you rin po sa ating mga new subscribers. Hello po, welcome po sa ating channel. I-share nyo rin po ang ating video para po marami pang makapanood. Okay? Please do not skip your ads. So, in the background of your reading, meron kang the Three of Swords. Okay? Alam ko, Leo, dumanas ka na ng kasawiang palad. Maaring sa love life man yan, o sa karera, o sa iyong negosyo, no? Talagang meron kang naranasan na painful in the past. Alam mo kapag lumalabas tong Three of Swords na ito ay malaking indikasyon ng pagbangon, no? Parang pinapakita sa iyo ng yung cards na, okay, nakalagpas ka na, nakasurvive ka, lilipas din yan, and then you will see na, kaya pala, hinayaan ni God na maranasan ko to dahil meron siyang lesson na tinuturo sa akin at meron siyang pinaparealize sa akin nang sa ganon, this time around, panalo na ako. No? Pinapakita sa iyo dito na umulan man ngayon, umiyak ka man kahapon o nung isang buwan o nung isang taon, maghihilom ka na ngayon. Ito na yung start ng pagbangon mo, pagbawi mo, and this time around, much better ka na kumpara noon. Congratulations. In your core energy, meron kang the Six of Wands. Kitang-kita mo ba to? After pain, panalo. After iyak, tagumpay. After pagkadapa, talaga namang namayani ka. 'Di ba? So, ganoon talaga yung ikot ng buhay eh. Kapag meron kang naranasan na mabigat, masakit, tinuturuan ka lang dyan kung ano yung mga dapat mong maintindihan para pag kumilos ka ulit, panalo ka na. 'Di ba? So, sabi dito, you will be the chosen one this time. No? Kung marami kang sinakripisyo noon, nagpakamartir ka noon, nahirapan ka noon, pero ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon na maipanalo yung isang bagay. Siguro may darating sa'yo na isang chance, isang task, isang opportunity, or isang biyaya na sabi ni God, bibigyan ka na ng bago, anong gagawin mo? So, kung ano yung mga lessons in the past, i-apply mo dito. Nang sa ganon, magdire-diretso ka, alam mo na yung tama sa mali, alam mo na yung green flag sa red flag para madaling iwasan, dire-diretso ka hanggang sa makuha mo yung panalo dito. Parang ganyan. Ngayon palang kinocongratulate na kita. Nagbago, nag-flip yung iyong tadhana into something better. Congratulations. The Six of Wands, the Page of Cups. Isang malaking sorpresa ito. Si Page of Cups, pag lumalabas po ito, ibig sabihin, meron kang unexpected event. Isang hindi inaasahang panalo, hindi inaasahang tagumpay, or isang bagay na bubulaga sa'yo na parang, wow, successful pala to. Akala ko mahihirapan ako pero biglang boom, ang ganda pala. So, lahat ng pinagdaanan in the past, narinig ko dito, worth it yan. Because it made you stronger, better, wiser, and smarter. Kung hindi dahil dito, hindi ka magkatagumpay ngayon. Kung walang nangyari dito, hindi mo malalasap yung ganda ng makukuha mo this time. So, parang pinapayuhan ka dito, magpasalamat ka sa lahat ng pain sa nakaraan. Dahil yun ang bumuo sa'yo kung sino ka ngayon at kung bakit ka mananalo.
Congratulations. Meron kang aantabayanan na unexpected event na ikaw pala yung talagang mamamayani. Yung spotlight nasa iyo. Congratulations. So, mga Leo, ano ba tong mga panalo na gusto mong mangyari sa'yo? Nako, i-comment mo na yan sa ating comment section. Marami na nag-comment sa akin before na sabi nila natupad yung sinulat nila sa aking comment section. Gawin mo na rin at maaring sa'yo maganap yung gusto mo. Okay? Write it down specifically para sa'yo. In the area of what you need to focus on, meron kang the Magician card. Alam mo, pag lumalabas to, hindi lang siya about manifestation na parang meron kang hiniling, mangyayari sa lupa, gagawin mo na. Sabi dito, time na for you to take action. Time na for you to begin, to step forward, to put yourself out there at simulan yung bagay na ito. Sabi, nasa sayo na lahat ng tools, lahat ng resources para simulan yung isang bagay. Huwag mong iisipin na kapos ka. Huwag mong isipin na ay, naghihintay pa ako ng right timing, naghihintay pa ako ng ganto, ng ganyan. Excuses lang yan. Pero sa totoo, kayang-kaya mo nang simulan yung isang bagay. Huwag na huwag kang papadala sa lahat ng heartbreak mo from the past. Isara mo yan. Huwag mo isipin, ay naku baka mangyari na naman. Naku baka maulit yun. Mauulit lang yan kung talagang wala kang natutunan. Pero kung marami kang natutunan dito, hindi na yan mauulit. Okay? You should be powerful enough and strong enough para simulan yung mga bagay na gusto mong makuha ngayon. Magician, the Two of Swords. Yes, you are now making a choice whether to move forward or umatras. Pipiliin ko ba to or ito? Ito na yung chance mo to really make up your mind. Mag-decide ka na humakbang para matupad yung gusto mo. Example, you want to change your job now at balak mo nang lumipad patungong Saudi halimbawa. Pero kailangan may choice ka ngayon. Mamili ka kung, teka, mag-a-apply na ba ako? Maghahanap na ba ako ng agency? Mag-i-inquire na ba ako? Parang ganyan. Your movement and your choice matters now para makatumbok ka na pagdating sa iyong tagumpay. Okay? Importante yan. So, mga mahal kong Leo, anong month ka ba pinanganak? Ikaw ba'y Team July or Team August? Naku, paramihan kayo dito, yung mga Team July saka Team August. Aasahan ko po yan. Okay, comment down below. In the area of what you need, meron kang the Ten of Swords. Ang kailangan mo, Leo, bumangon. Alam ko masakit pa. Alam ko mahirap pa. Alam ko na dinadamdam mo pa kung ano yung naging rason ng pagbagsak, failure, pagkabokya, or pagkalugmok mo. I understand you completely. Maniwala ka. I get your feeling. Pero sabi dito, kakatambay mo doon sa nangyari, lalong tumatagal, lalo kang nai-stuck, lalo kang nahihirapan bumira, di ba? Sabi dito ng yung spirit guides, palayain mo ang sarili mo sa kinalugmukan mo, no? Bangon, 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 bangon. May chance ka pa. Hindi pa tuldok ito. Kung ano naman tong pain na to, hindi yan katapusan, no? Every day sumisikat ang araw. That is your sign na kada araw may chance pa ako na makabawi. May chance pa ako na makalikom or makapanalo or mabago ko yung kwento ng buhay ko. Every day is your chance. Kaya ngayon, bumangon ka dyan. Huwag mo nang damdamin pa na para kang si Cinderella na hinahayaan lang na apihin siya ng kanyang stepmother. Pero in reality, Cinderella has the power to really find yung talagang buhay na para sa kanya. Huwag kang maging Cinderella. No? You need to be the savior of your life. Hindi mo kailangan ng Prince Charming or ng fairy godmother para iligtas ka palayo sa hirap, di ba? Kayang-kaya mong ibangon ang sarili. Okay? Ten of Swords, the Ace of Cups. Yes, may papasok talaga na bagong biyaya at yung puso mo, hindi mo maintindihan kung masaya ba ako or takot.
magandang bagay ba to o problema to? Parang ganyan eh. Nagadalawang isip ka tungkol sa isang magandang biyaya. Napakaganda nito. Dapat masimple lang ang action mo dito, kundi tanggapin, yakapin. Ito yung solusyon na binibigay sa iyo ni God para makaalis ka na sa kinakalugmukan mo. Itong bagong bagay na to, yakapin mo, ingatan mo, wag mong sayangin. This is your ticket to survive or to get out of this situation. So yakapin mo yung ticket, gamitin mo ng tama para makaahon ka na. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Seven of Swords. Si Seven of Swords here, sinasabi na yung spirit guides Leo, na panahon na to para umiwas ka sa mga taong naging dahilan ng pain na ito. Kung toxic family, naku, alam ko mahirap, pero panahon na para layuan sila. Hindi worth it na makipag-mingle ka pa sa mga taong rason ng pain na ito. Kung lugar man yan, o toxic workplace, or toxic people, iiwas mo na ang sarili mo. Para nang sa ganun, makapag-focus ka sa iyong tagumpay. Hindi worth it na magkasya ka sa kakarampot na yan, or sa maling bagay na yan, or sa maling tao na yan. Save yourself from these people or from this pain. Panahon na to para kumilos ka mag-isa. No? Panahon to para kunin lahat in your hands and really sabi mo, ako may hawak ng buhay ko, kikilos na ako, kahit pa hindi sang-ayon lahat ng mga yan, kahit solo pa ako o mag-isa lang ako, gagawin ko to. Because I know panahon na para bumangon, panahon na para umiwas, lumayo sa mga rason ng pain ko. And soon enough, you will win. At masasurpresa ka na parang, wow, kinaya ko. Wow, nagawa ko. Akala ko mahirap, akala ko iiyak ako, pero wow, nagawa ko talaga siya. And hindi ka makapaniwala na ikaw nagawa mo, ikaw kinaya mo. Parang ganyan. Seven of Swords, the Six of Cups. Okay. Kung meron mang mga parang painful experiences sa mga kaibigan, kasamahan, lover, or family member, kung parang feeling mo na traidor ka or sinaktan ka or pinaasa ka or iniwan ka sa ere or niloko ka or nagsinungaling sa'yo, parang ganyan, you feel so betrayed. You feel like, bakit ginawa sa akin yun? Bakit ganito yung tinuring sa akin? Panahon to para palayain mo ang sarili mo sa ugnayan na yan. You don't deserve these people. You don't deserve to be treated that way. You don't deserve that kind of treatment. Okay? Panahon to para hanapin yung para sa'yo. I-close mo na yung past chapter na yan. And then, dito ka babawi. You will win this time. At mahugulat ka sa mga tatahakin mo kasi konti lang naman yung ina-expect mo eh. Pero higit na higit pa doon ang binigay sa iyo ni God. So congratulations. Meron kang 666 here. Huwag kang matakot. 666 po ay talagang angel number of reflection. Magbalik tanaw ka daw sa nakaraan para makita mo kung ano yung mga dapat ko nang limutin, kung ano yung mga dapat ko nang paghiluman, kung ano yung mga dapat ko nang layuan, kung ano yung dapat ko nang ibangon. Marami kang pinagdaanan pero hindi dapat doon matapos lahat-lahat. Okay? Narinig ko rin dito na kapag nag-look back ka sa nakaraan, you will realize na parang, ay, napakalayo ko na sa pinanggalingan ko. Ang dami man nangyari pero parang much stronger ako ngayon. Mas thankful ako ngayon sa mga bagay na meron ako. That reflection ay parang gasolina. It will lighten you up para maging mas masigasig, mas masipag, maging mas appreciative sa mga bagay na meron ka ngayon. Congratulations. In your near future, you have the Six of Pentacles. Yes, in the near future, kikilalanin mo na kung sino yung karapat-dapat na tao na para sa'yo. Tamang friend, tamang family member lang ang kakausapin ko, tamang paggastos, tamang trabaho. Parang na-realize mo na mag-e-effort na lang ako sa karapat-dapat. Hindi na ako mag-e-effort at magiging people pleaser sa kung kani-kanino na ang ending, sasaktan lang din naman ako at papahirapan lang din naman ako. Doon na ako sa lugar, sa tao, sa endeavor na alam kong maganda ang balik sa akin. Ayoko na ako lang yung bigay ng bigay. Ngayon, I will hold back
Magbibigay lang ako sa alam kong deserving at karapat-dapat. Matalino ka na ngayon at wais ka na. Congratulations. The Six of Pentacles, the Hierophant. Higher knowing. Talagang matalas na yung pag-iisip mo. Marami ka nang natutunan mula sa pain na ito. Hindi mo nahahayaan na maulit pa siya. Kaya nakita ko dito, talagang dala-dala mo sa puso mo, sa isip mo, lahat ng pinagdaanan. At kung meron mang taong darating na parang, uy, parang alam ko na yan na ganyan din yung ginawa sa akin ng past friend ko, iiwasan na kita. Ay, alam ko na yan. Binobola lang ako niyan, iiwasan ko na yan. Marami ka ng pagkatuto. Marami ka ng mga naintindihan sa buhay. At ngayon, pinipili mo ng mabuti kung sino yung dapat papasukin sa buhay ko at hindi. Kung sino yung mga dapat kong pahalagahan. Kung ano yung mga chances at opportunity na dapat kong ingatan. At hindi ka na katulad ng before mo. Congratulations, okay? Very wise, very matalino, and very full of wisdom ka na ngayon. Napakaganda. In your challenge for the week, meron kang King of Cups. Alam mo, sabi dito, masyado kang emotional this week. Okay? Dahil nga syempre marami kang frustration, marami kang mga kasawi ang palad before na parang hanggang ngayon ang nangyayari, bitter ka pa din. Or marami kang takot na baka baka mangyari na naman, baka matupad na naman yun, baka maranasan ko na naman, ayoko. Kaya ka nabuburyong. Masyado kang stressed, masyado ka nag-overthink, masyado ka nag-overanalyze. Kaya yung emosyon mo halo-halo. Madali kang magalit, madali kang mapikon, madali kang mainip ngayon. So, ang payo sa'yo, kalmahan mo lang. Control your emotions. Make sure na hindi ka kikilos, gagalaw, magsasalita, or iimik ng base lang sa iyong emosyon. Kailangan utak kang pairalin. Okay? Example, bigla ka lang nakarinig ng isang issue, akala mo tungkol sa'yo, bigla-bigla kang nanugod ng away. Tapos late mo na-realize na ay, hindi pala ako. So wala ka na magagawa, nakapagbitaw ka na, di ba? Pinagulo mo lang yung buhay mo. Sa panahon to really be matured enough. Kagatin mo ang dila mo. Huwag kang iimik kapag hindi mo naman talaga minimin. Especially sa work. Okay? King of Cups, the Two of Cups. Okay? Kung ito man ay tungkol sa relasyon, o kapartner mo, or best friend mo, or sa trabaho, sa boss mo, sa negotiation, kailangan kalmado para makuha mo yung magandang sagot sa'yo. Hindi pwedeng naiinip, hindi pwedeng ma-pride, hindi pwedeng ma-ego, maging mapagkumbaba at mahinahon para makuha mo yung tamang sagot na pabor sa'yo. Walang mangyayari kung masyado kang emotional. Okay? In your fortune, meron kang, narinig ko dito, trabaho lang, walang personalan. Be professional now. Okay? Remove your emotions in every conversation na gagawin mo ngayon. Okay. Go slow, take your time. Sabi dito, dahan-dahan ka lang sa iyong approach. Alam ko na naghihilom ka pa din. Nanggaling ka sa pain, nanggaling ka sa hardship, nanggaling ka sa pagkabagsak or pagkadurog. Dahan-dahanin mo lang daw ngayon yung pagbawi mo. Huwag bibiglain, pero dapat gumagalaw ka. Okay? In the area of your fortune, meron kang the 9 of Wands. Sabi dito ng yung spirit guides, itong isa pang chance. Sabi mo, hindi ko to susukuan, mahal ko to, bet na bet ko talaga to, akin to, isa pang try, isa pang subok. Meron kang susubukan ngayon, and this time around, iyong-iyon na yung tagumpay. No? Meron kang isang bagay ngayon na ayaw mong sukuan, ayaw mong bitawan, and dahil doon, ibibigay na sa'yo. Congratulations. 9 of Wands, the 7 of Wands, yes. Congratulations. Pinaglaban mo to. Kitang-kita ko dito. Pinaglaban mo, sabi mo, kahit pa maraming may ayaw, kahit pa maraming sumasalungat, pero sabi mo, papanindigan ko to, ilalaban ko to, aangkinin ko to, hindi ko siya bibitawan, hindi ko siya susukuan. Ayan. Binigay sa'yo. Napatunayan mo kay universe, kay God, no, na talagang seryoso ka sa bagay na to, ibibigay na. Kung marami kang inaasikaso ngayon,
At parang marami nagsabi sa'yo na, uy, Leo, tama na yan, tigilan mo na yan, hindi ka na magaling dyan, hindi mo na makukuha yan. Pero sabi mo, hindi, gagawin ko to. Sisipagan ko pa, hindi ko siya susukuan. I will do this until I win this. Yung isang bira mo na yan, yung isang laban mo na yan, boom, panalo ka. And napatunayan mo sa kanila na tama ka nga. Na buti na lang, hindi ako bumitaw. Buti na lang, hindi ako sumuko because nakuha ko din. Congratulations. In your divine messages, meron kang, it's time to take action. Sabi ko nga, panahon na para kumilos, panahon na para gumalaw, pero sabi dito, dahan-dahan lang, paunti-unti. Huwag bibiglain, huwag irarush, huwag mamadaliin. Just take your action, make a choice, move forward. Okay? In your divine messages, meron kang Page of Cups. Sabi dito, kung ano yung gusto mo, mag-focus ka lang. It will happen to you. Tingnan mo siya. Nakatingin siya sa cup, ini-imagine niya na sana may lumabas na isda. And true enough, may lumabas nga. Gulat na gulat siya na nangyari. No? So ano ang lesson dito? Kahit imposible ngayon, kahit parang feeling mo, magaganap ba talaga yun? Pero if you put your mind sa bagay na yon, mangyayari siya. Okay? Kaya what you want, you attract. What you believe, you attract. Maniwala ka, darating siya para sa'yo. Darating talaga yan. Okay? Page of Cups, the Judgment card. Judgment card's all about you. Pagkagising, na parang sabi mo, sige, papanindigan ko na siya. It's all about you making a stand. Na parang sabi mo, ito yung gusto ko, ito yung para sa akin, ito yung future ko, handang-handa ko siyang yakapin, handang-handa ko siyang aksyonan. You are now answering the call, answering your destiny. If this is your destiny, kapitan mo siya. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have older man. Meron daw po nakatatandang lalaki sa buhay mo, maaaring lolo, tatay, or katrabahong medyo may edad na. May concern daw sa kanya, kausapin mo. You also have October. O mga Leo, meron ba kayong special occasion pag Oktubre? Halimbawa, birthday ng kapatid, ng magulang, or anniversary, kung ano man yung special occasion sa October. Kung meron, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman, meron daw po kayong milestone or magandang aabangan na bagay pagdating sa Oktubre. Congratulations. You also have wreath, sorrow over a loss. Sabi ko nga, meron ka pa rin mga dinadamdam na mga bagay from the past. Okay lang yan. Daanan mo yan. Huwag mong talikuran, huwag mong atrasan. Kapag hinarap mo yung feeling, mas madali sa'yo mag-move on. Okay? You also have yoke, feeling tied down or frustrated. Nasa phase ka ngayon na parang feeling mo nakatali ka, hindi ka makagalaw. Pero in reality, may mga darating na magpapabangon sa'yo. Kaya be hopeful, be courageous, and have the energy now na tumayo at kumawala dyan sa mga kinakalugmukan mo. Okay? Ang outcome ni Leo for June 15 to 21, you have the 7 of Cups. Wow. 7 of Cups, 7-7 here. Sinasabihan ka na lucky ka ngayon, maswerte ka ngayon, kaya make sure na ginagamit mo sa tama yung swerteng meron ka. Here, the doors are opening up for you. No? Kung dati parang saradong-sarado, sobrang painful, akala mo walang-wala na, pero ngayon, may mga magbubukas sa pagkakataon. Kaya kailangan sulitin natin to, maging matapang tayo to seize the moment, at huwag sayangin yung chance because the doors are opening up para lang sa'yo. Kaya ngayon, you need to make a choice and take charge, move forward, bangon-bangon para sa mga bagong bagay. Okay? 7 of Cups, the Page of Swords. Yes. Sabi dito, kung ano man to mga magbubukas sa pintuan para sa'yo, aralin mo. Para alam mo kung ano yung swak para sa'yo, kung ano talaga yung destined for you, at kung ano yung compatible para sa'yo. Sabi dito, lamang ang may alam. Lamang ang mga nag-aaral, nag-i-strategize, talagang binubuting-ting mo kung ano yung mga bagay na pwede para sa'yo. Kapag naliwanagan ng isip mo, marirealize mo, ay, pwede ako doon, ay, pwede ako dyan, ay, pwede ako dito. Nagbubukas. Dahil nga lumalawak yung idea mo, lumalawak yung isip mo. Hindi pa huli ang lahat.
Ito pa lang yung start ng mga bagong magagandang bagay. Congratulations. Okay? Ang outcome mo, Leo, yan yon. Ngayon, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon, Leo. Isipin mo na yung isang tanong na gusto mong masagutin natin. Inhale and exhale. The answer you have 6 of Wands, the World card, and the Knight of Wands. Beautiful. At the bottom, you have the Queen of Swords. Sabi dito, kung ano man yung question mo, panindigan mo. No? Kailangan malinaw sa iyo kung ano yung intention mo sa question mo na yan. Kailangan malinaw din sa iyo kung ano yung dulot niyan sa iyo in the long run, in the future. At papanindigan mo. Panahon na for you to stand up, take action, and be responsible in your choice. Sabi dito, step out of your shell. Huwag ka nang maging mahiyain, huwag ka nang magpahakulong dyan sa mga insecurities mo, lumaban ka. Take on the challenge. Sabi mo, sige, gagawin ko yan. Sige, susubukan ko yan. Sige, ilalaban ko yan kasi parang feeling ko maganda to. Nararamdaman mo na eh. You are feeling the frequency of swerte this time. Na alam mong promising to. Alam mo na dito ka magkatagumpay at dito ka talaga magiging successful. Victory is yours. Completion is yours. A great adventure is coming. So stand up and fight dahil maganda to para sa'yo. Okay? Kung naghihintay ka ng yes or no, the answer is yes, 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 and yes. A beautiful, life-changing success ang darating para sa'yo. Basta panindigan mo lang to this time. Okay? Congratulations. So Leo, ito po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June 15 to 21. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity para sa mga Leo this time. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.